Tapos breaking news ngayon, sabi dito, Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Erwin Tulfo will file a cyber libel case against senators and ex-marine who accuse him of receiving suitcases of cash from former Ako Bicol Party List Representative Saldico. Payback for not backing Marcos ouster daw. Sabi po ni Alvarez, question niya yung pagkadawit ng kanyang pangalan kasi dati hindi man siya kasama. Sabi Palawan Representative Alvarez, Jose Alvarez question his sudden inclusion. Ganun din mga kababayan, sinabit na din pati si Ping Lacson. Sabi ni Ping Lacson, disgrace, ex-President Cayetano desperately dragged my name in a bogus BRC hearing without an iota of evidence or nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Ito mga kababayan si Dante Maravillas. O yung mga sinangkot, mga kababayan ng mga Marites, 18 na ex-Marites sa bogus hearing ng Senado, kanya-kanya po na reaction ngayon at yung iba magpa-file ng kaso. Kasama mga kababayan sa magpa-file si Erwin Tulfo. Ayan Hindi na ito simpleng investigasyon. Ito ay isang malinaw at planadong propaganda laban sa aking pagkatao at reputasyon. Magkita-kita tayo sa liitin mong Blue Ribbon Committee hearing. Tapos breaking news ngayon, sabi dito, Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Erwin Tulfo will file a cyber libel case against senators and ex-marine who accuse him of receiving suitcases of cash from former Ako Bicol Party List Representative Saldico. Senator Raffy Tulfo said he added that the press conference and hearing staged by Alan Peter Cayetano-led bloc were bogus, stressing that their claim of a Blue Ribbon Committee was illegal and not covered by parliamentary immunity. Raffy Tulfo said the Cayetano bloc's move was a clear demolition job driven by the refusal to accept minority status in the Senate. Patong-patong na kaso po. File na rin yan po ninyo yung majority, yung itong dating majority bloc, itong grupo ni Alan Peter Cayetano ng ethics complaint. Sinalaula na po yung Senado. Pati si Congressman Alvarez napatakbo sa Senado kanina kasi yung pangalan niya dinawit din. Sabi na rito, 18 Marines claims payback for not backing Marcos ouster daw. Sabi po ni Alvarez, question niya yung pagkadawit ng kanyang pangalan kasi dati hindi man siya kasama. Sabi Palawan Representative Alvarez, Jose Alvarez question his sudden inclusion in the list of lawmakers who allegedly received money from former Ako Bicol Party List Representative Saldico, saying it might be because of his refusal to endorse an impeachment complaint against President Marcos Jr. When asked about the possible motive as to why he was suddenly included, Alvarez said it might be because of his decision to refuse a request from former Representative Mike the Defensor as a supporter of the 18 Marines to endorse the impeachment complaints against Marcos. Kaya dinamay na siya. Sinama siya sa maleta. Ganun din mga kababayan, sinabit na din pati si Ping Lacson. Kaya sabi ni Ping Lacson, disgrace, ex-President Cayetano desperately dragged my name in a bogus BRC hearing without an iota of evidence or even a tiny bit of basis or reason except to pull me into a corruption controversy. He exposes loathsome behavior by using overstretched innuendos. He is disgusting niya. Kung sino-sino na lang po ang sinasabi, nagwawala, dispirado na po itong mga Duterte senators, mga kababayan, kasi hindi na mapipigilan yung impeachment trial kay Sara Duterte. Ang magpe-preside po sa impeachment trial si Win Gatchalian. Kaya malinaw, gumagawa sila ng kaguluhan using the Senate, mga kababayan. So, ito pong bagong liderato ng Senado. Mayroon po silang makasaysayang tungkulin na dapat patunayan na sila po ay higit na lehitimo
at marangal kaysa po doon sa bumagsak na grupo ni Cayetano sa pamamagitan po ng agarang dapat pag-usad ng impeachment trial laban po kay Sara Duterte. Ang paglilitis na ito mga kababayan ay tatapos sa kultura ng pagtatakip na ginagawa ng Duterte Group sa buwatan at pag-aabuso sa institusyon tulad ng ginagawa ngayon mga kababayan. So nakita natin mga kababayan ang anomalous na pagkilos po ng Cayetano Group bilang malinaw na proteksyon kay Sara Duterte. So bago pa man po maganap yung balasahan sa Senado, naging garapal na po ang pag-aabuso ng Cayetano Black sa kapangyarihan po ng institusyon tulad ng naganap ngayong bugus na hearing. Sila kasi po ang ayagang mga tuta at tagapagtanggol ni Sara Duterte. Ang kanilang pangunahing layunin mga kababayan ay gawing kalasag yung Senado upang harangan po yung impeachment laban kay Sara. So narito po mga kababayan ang kabuang listahan ng kanilang mga naging hakbang, maruruming taktika at matitinding legal na banat laban sa kanilang mga huwad na argumento. Kapito ko po sa kapangyarihan si Alan Peter Cayetano. Inagaw niya ang kapangyarihan ng Senate Presidency para po makontrol ang makuha ang kontrol ng mayorya. Sa pamamagitan nito, hawak nila yung pagpapasya sa mga darating na legal na laban ng kanilang idolo na si Sara. Yun ang nangyari po nung tanggalin si Tito Sen sa pamamagitan ng pagpuslit kay Bato de la Rosa. Then nang matrap, gumawa sila ng under attack scenario, under attack drama para patakasin si Bato de la Rosa. Malinaw po yon sa kwento. So ang paggawang moog at personal na ari-arian ng Senate Presidency mga kababayan para po sa kapakanang pampolitika ng isa pong akusado ay isa pong tahasang pag-abuso sa discretionary power ng Senado. Ang kapangyarihan pong ipinagkatiwala ng ating konstitusyon ay para po sa interes ng publiko, hindi po para magsilbing parang pribadong abogado ng isa pong humaharap sa impeachment. Ngayon, yung taktika ng botohan, plano nila mga kababayan na idaan sa maraming botohan ang bawat hakbang ng proseso. Gagamitin nila ang kanilang kontroladong bilang upang tuluyang ibasura yung impeachment complaint at hindi matuloy yung trial. Ang impeachment po ay hindi isang laro ng paramihan, ng kamay o palakasan ng paksyon. Ito po ay isang quasi-judicial na proseso na nakasalalay po sa due process at sa kabigat ng ebidensya. Ang tangkang ibasura po yung kaso sa pamamagitan ng tinatawag po na tyranny of numbers nang hindi man lang po nililitis ang mga ebidensya ay isa pong lantarang paglapastangan sa hustisya at sa kapagkitil po sa karapatan ng taong bayan na malaman po yung katotohanan. Malinaw na pagtatago po sa katotohanan yung kanilang nilalayon. Gusto nilang harangan, isensor ang mga masiselang ebidensya laban kay Sara Duterte. Layunin nitong pigilan ang paglabas ng katotohanan sa publiko sa ilalim ng mga prinsipyo ng batas, ang pagtatago at pagsensor ng mga masiselang ebidensya. Kalintulad po siya mga kababayan sa suppression of evidence at obstruction of justice. Kung wala pong itinatago ang grupo po ni Cayetano at ang kanilang pinoprotektahan na si Sara, bakit sila takot na ilantad yung mga dokumento sa ilalim po ng liwanag at sa isang bukas na paglilitis? Itong salbabida sa mga kakampi, ito po yung online voting na gusto nilang isulong para makapag-participate pa rin si Bato de la Rosa na nagtatago at yung nakakulong nilang mga kasama. Tulad ngayon, mga kababayan, may isa nang nakakulong, si Jingo Estrada. Ito ay para makaboto pa rin kahit sila nakakulong o nagtatago. Mapanatili lamang yung kanilang numero sa Senado. Ang hiling mga kababayan na magkaroon ng online voting para sa mga mambabatas na nakakulong o may warrant of arrest, wala po siyang basihan sa batas.
At isa po siyang insulto sa ating judiciary. Ang isang personang nasa ilalim po mga kababayan ng custody ng batas ay nawawalan ng ilang mga partikular pong sibil at pampolitikang pribilehiyo. At ang pagpupimilit sa sistemang ito mga kababayan, isang ilegal na akto para baluktutin po yung mga patakaran ng Senado para lamang po mapakinabangan ng isang paksyong kriminal. Nandun ang kanilang intensyon i-hostage yung impeachment. Bilang desperadong hakbang, sinadya ng grupo ni Cayetano ang hindi po pagpasok sa mga nakatakdang sesyon noong June 1 at June 2. Ang layunin pong i-boycott yung Senado ay upang para walang mabuong quorum, maparilisa po yung kapulungan at tuluyan ang pong hindi umusad ang mga paganda sa impeachment trial. Malinaw po yon ang kanilang sabotage ang ginagawa po nila. So ang sadyang pag-absent po nila para i-boycott ang sesyon at iparalisa yung Senado. Malinaw po itong dereliction of duty at ang paggamit ng quorum bilang sandata para pigilan po ang isang konstitusyonal na mandato tulad po nitong impeachment ay isa pong anyo ng sabuatan at tahasang pagtataksil sa tiwala po ng publiko. So itong Blue Ribbon, ginagawa nila ito bilang isang diversionary tactic. Gagamitin sana nila yung Blue Ribbon bilang isang malaking palabas. At ito yung ginagawa nila ngayon, malaking palabas, moro-moro, bogus hearing para i-divert yung atensyon ng publiko. So sa halip mga kababayan na mag-imbestiga para sa bayan, binuo yung mga subcommittee nito para magsilbi pong diversionary tactic. Layunin po nitong gumawa ng ingay tulad ng ginagawa ngayon sa isyu ng flood control controversy para po ilihis ang atensyon at mata ng taong bayan sa isyu po ng impeachment trial. Ito yung paulit-ulit po natin ginagawa itong pagpapaliwanag kasi ito talaga yung kanilang intensyon. Di nakita na ninyo? Kaya sila gumagawa ng drama sa sa Senado at ngayon nagmo-mobilize sila ng mga tao na nagpo-protesta sa harap ng Senado. Puro panggugulo yung kanilang ginagawa. Huwag tayong pabobodol sa kanila po. So ito yung challenge sa bagong liderato ng Senado po. Kailangan mag-focus na po tayo dito sa issue ng impeachment trial. Huwag kayong padidistract dito sa ginagawang panggugulo nitong bogus group. At tayo'y natutuwa kasi si Sherwin Gatchalian ay nagsabi na he will be the presiding officer bilang acting president. He will preside sa impeachment trial ni Sara Duterte. So natutuwa tayo sa mga developments na to. At yung investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee will continue with Erwin Tulfo bilang head na bagong Blue Ribbon Committee ng Senado. So mabuhay kayo na mga senador na naninindigan para sa hustisya at katotohanan. Match-framing and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer.
Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.